narito ang mga napapanahong balita. Naaktuhan ng pagsanib puwersa ng Bureau of Customs at Philippine Coast Guard o PCG ang motor tanker na MT Bernadette habang nagsasagawa ng iligal na paihi o paglilipat ng diesel sa dalawang lorry truck. Umabot sa 219.5 million pesos ang kabuuang halaga ng nasabat na smuggled fuel, habang 21 individual kabilang ang crew, driver at mga kasabwat ang inaresto at isinailalim sa inquest proceedings ng NBI. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng gobyerno upang pigilan ang iligal na pagpasok ng unmarked fuel na hindi lamang nakakaapekto sa ekonomiya, kundi naglalagay rin sa panganib sa mga mamimili. Bilang bagong halal na senador, nais ni Senator Erwin Tulfo na isulong ang pantay na sahod at benepisyo para sa barangay workers. Tungalan ang ulat mula rito. Why not standardize it? Yung problema po kasi, nagagaling po sa LGU, mga binibigay po ng at saka yung kanilang IRA. Paano po yung barangay na wala pong kinikita? Nangako si incoming Senator Erwin Tulfo na isusulong ang mga reforma para sa mga barangay workers, kabilang ang pagpapataas at pag-standardize sa kanilang sahod upang maitaguyod ang mas marangal na kabuhayan para sa mga nagsisilbi sa pinakamababang unit ng pamahalaan. Bigyan po ng sweldo po yung mga barangay officials po, kahit na basic man lang kasi ngayon po hindi pantay-pantay. Dito inihayag ni Senator Erwin Tulfo ang kanyang planong isulong ang standardization ng sahod para sa mga barangay workers kabilang ang mga tanod at health workers. Aniya, hindi makatarungan ang malaking agwat ng sweldo sa pagitan ng mga nagtatrabaho sa Metro Manila at sa mga lalawigan, lalo na't pareho lang ang presyo ng bilihin sa bawat lugar. So dapat po i-standardize para po kagaya po, isa pa dyan, hindi lang po barangay officials, pati po mga tanod na rin, tsaka health workers. Tanod nga po, may mga tanod po sa probinsya na 100 pesos a month po yung sweldo . Dito rin kanyang ibinunyag na may mga barangay tanod sa malalayong lugar na 100 pesos lang ang kada buwan na sahod at napipilitang mamasukan bilang STL o wetting collector upang makadagdag sa kita. Pagbibigay din pa niya, panahon na upang bigyang halaga ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng makataong benepisyo at sapat na sahod. Paniniwala niya na ang pagtaas ng sahod ay magreresulta sa mas mahusay at tapat na serbisyo ng mga barangay personnel. Ayon pa sa senador, layunin niya na isama ang mga ito sa mga programa ng ayuda, partikular na ang mga nasa lower at middle class na kadalasang hindi nabibigyan. Binahagi din niya ang kanyang plano na pagtutok sa kalusugan ng mga manggagawa sa barangay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw ng PhilHealth. Dagdag pa nito, nais din ng senador ang pakikipagtulungan sa DSWD at iba pang ahensya para masigurado ang tuloy-tuloy na suporta sa kanila. Umaasa din ang bagong senador na sa pamamagitan ng mga panukalang ito ay may aangat ang antas ng pamumuhay ng mga frontliners sa barangay. Dagdag pa niya na ang pagsasaayos ng sahod ay hindi lamang para sa kapakanan ng mga manggagawa, kundi para sa kabuuang seguridad at kaayusan ng mga komunidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Itinaas na sa Alert Level 3 ang Iran at Israel na hudyat upang pauwiin na ang mga Pilipinong naninirahan sa dalawang nagkakagulong bansa. Sa tala, umakyat na sa 8 ang mga Pinoy na nasugatan sa retaliatory missiles ng Iran sa Israel. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal muna sa ngayon ang pagbiyahe ng mga Pinoy patungo sa dalawang bansa, lalo't sarado ang airspace at seaports nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, OWA naglabas ng abiso sa OFWs kaugnay ng essential activity status sa Israel. Alert Level 3, itinaas na sa Iran at Israel, mga Pinoy pinauuwi na. MMDA, regular na isinasagawa ang cleanup sa mga floodgates sa NCR. Senator Erwin Tulfo, nais isulong ang pagpapataas ng sahod ng barangay workers.
Alexa Ayala, matagumpay na nalagpasan ng qualifiers ng Eastbourne Open. At Estados Unidos, binomba ang Iran. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.